Hi mga kabeshi! Kumusta na kayo? Na-miss nyo ba ako? Ang tagal ko din hindi nakagawa ng ganitong video na nasa harap nyo, na nagsasalita sa harap nyo habang nasa kusina tayo. So, kumusta na kayo? Na-miss nyo ba ako? Dahil ako na-miss ko kayo. Char! Ang arte ang putik. So, anyway, mga kabeshi wak, magluluto tayo ng gyudon. So, ang gyudon po, ito ay isang Japanese food or Japanese beef bowl. Ang recipe ito is napaka-easy lang. So, mga kabeshi, sa Yoshinoya tama ba? Sa Yoshinoya ako, first time na nakatikim or nakakain ng gyudon. So, dahil bigla ko siyang na-miss, kaya ngayon magluluto tayo dahil super easy lang to na lutuin. So, syempre mga kabeshi, para makaluto tayo ng gyudon is kailangan natin ng beef, yung pinakamanipis na hiwa. Ito ay brisket na tinatawag nila, pero hindi ako sure kung yung nabili ko is ganun na nga, pero manipis siya. So, sa ngayon is, ipiprepare muna natin yung mga sangkap natin mga kabeshi, ha? So, ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lot-lot. Charot! Charot lang. So, let's go! So, ayan mga kabeshi, hihiwain na natin itong ginger or luya. Then, islice natin siya ng parang pa-strip siya. Kita nyo ba? I hope kita nyo mga kabeshi, ha? Ganyan. Ganyan siya kanipis. Ayan siya, oh. O, diba? Bongga. Yan. So, ayan mga kabeshi. Tapos na nating hiniwa itong ating luya. Isunod natin itong sibuyas. Ayan. Ayan natin siya. Ayan. Ayan, ganyan siya kaninipis. Oh, tabi natin. Ito naman, ang paghiwa nito is ganito lang. Yan. Ganyan yung hiwa natin. Ayan, medyo mahaba siya. Ganyan siya. Oh, tapos, dapat ihiwalay natin yan. Ayan, paghiwalayin natin sila kasi walang forever, char. Kailangan natin ng kaldero, syempre. Diyan tayo gagawa ng sauce ng ating gyudon. Kailangan natin ng 3 cups of water. 1, 2, 3. Ayan. And then, kailangan po natin ng 4 na tablespoon of mirin. Yan. Alright. And then, mga kabeshi, kailangan din natin ng 4 na tablespoon of soy sauce. Ayan. Magdagdag na lang tayo pag kulang siya ng alat. Ganon. Next, 3 tablespoon of sugar. Isa. Dalawa lang muna kasi baka matamis siya. Magdagdag lang tayo mamaya kapag matabang. Ayan. So, dalawa lang muna yung ilalagay natin. Maliwanag pa? Maliwanag po ba? Pabago-bago yung isip ng kusinera ninyo. So, pasensya na kayo. So, maigi na yung kulang kasi pwede natin dagdagan, di ba? Tama or tama? Charot. So, next, dashi powder. So, ito ay optional lamang. Kung kapag wala kayo is skip na lang natin to. So, hindi ko alam kung tama ba tong dashi powder na nabili natin. So, wait lang. Ayan, feeling ko tama naman. Para sa ating umami flavor. Okay? Next naman, ilalagay na natin itong sobrang nipis yung nabili nating beef. Dapat yung medyo makapal-kapal dito ng konti. Pero since na yan na yung nabili natin, okay na yun siguro. Takpan lang natin siya. So, ayan mga kabeshi. Antayin na lang natin kumulo yung ating niluluto. Excited na ba kayo? Excited na rin ako mga kabeshi. Char. So, wait lang, okay? Diyan muna kayo. So, ngayon, kumulo na siya mga kabeshi. Pahinain lang po natin yung apoy. And then tatanggalin natin po itong mga impurities niya or yung mga foam. So, ayan mga kabeshi, natanggal na natin yung mga foam niya, yung mga lumutang-lutang na bula. Lagyan na natin tong ginger and then yung sibuyas or yung onion. Ayan. So, ang una natin ilalagay na sibuyas or onion is yung ginayat-gayat natin na maninipis. So, antayin lang natin siyang kumulo at least 20 minutes. Takpan natin. Yan. Okay, tikman natin kung sakto na ba. Dagdagan natin ng konting soy sauce and then tapos yung mirin. Kinulang pa tayo mga kabeshi. Yan yung sinasabi ko. Kapag kulang, pwede natin dagdagan. Pero pag sumobra, mahirap nang baguhin. Pwede naman baguhin, dagdagan ng sabaw. Pero mawawala ng lasa, diba? So, let's go. Dagdagan na natin. Dami ko pang dagdag. Takpan muna natin. Pakuluin natin ng konti. So, ngayon naman mga kabeshi, ilagay na natin itong another
another sibuyas. Ito yung ano, iba yung hiwa niya. Ayan. So, lulutuin lang natin yan ng konti. Tansyahin nyo na lang. Ayan. Okay. Kumukulo na ang aking gyudon. Excited na akong tikman nito. So, antayin lang natin lumambot tong sibuyas. Ayan. So, hindi ko na dinagdagan ng asukal. Sakto na yung asukal na nilagay ko kanina. Ayaw kong masyadong matamis. Ayan. So, ayan mga kabeshuwa. Luto na po yung ating gyudon. Yay! So, meron tayong rice dito. Ayan. Lalagyan natin yan ng gyudon. Okay. Sabaw. Ayan. Alright. Lagyan natin ng pickled ginger sa ibabaw. Ayan. Pwede nyo din lagyan ng carrots. Pickled carrots. Pero wala akong ganun. Yan lang. So, ayan siya. So, ayan siya mga kabeshi, oh. So, ito na po yung ating gyudon. Luto na po. So, ano pa hinihintay nyo? I-judge na natin to kung masarap nga ba. 1, 2, 3, let's bite. Gamit tayo ng kutsara para sa rice. So, okay. Ang masasabi ko dito sa aking gyudon, pwede na natin ilaban kay Yoshinoya. Sure. So, ayan. Medyo matamis-tamis siya. Siyempre, nilagay natin ng asukal. Tapos, yung nilagay natin ginger is medyo nagpapaanghang siya kasi medyo marami yung nilagay natin which is really good. I like it. Yeah. And para sa akin, pasado na. So, ayan mga kabeshiwak, itry nyo to kasi super easy lang yung kanyang recipe. As in, napakadaling lutuin. So, ayan mga kabeshiwak, isa na namang recipe ang ating natutunan ngayong araw na ito. And kapag natikman nyo ito mga kabeshiwak, tsak na makakalimutan nyo naman ang mga sakit at hinag-peace dyan sa puso nyo, char. Charot lang. So, thanks for watching. Bye!